Yes, yes, yes. It's a beautiful Sunday. Sunday. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga. Ito po ang The Kitty Show, ang Taray na Talakayin Showbiz Edition. At bago namin simulan ang aming episode 8, dahil ngayon po ay November 3, maligayang kaarawan po sa nakatangi at sa nag-iisang star for all seasons, Miss Vilma Santos Recto. Happy Birthday, Ate V! Siyempre, congratulations din dahil nakapasok yung kanyang pelikula, di ba? Sa Film Fest. Ang uninvited. Again, oo. Di ba? Ang taray. At marami na nga excited sa trio con brio na cast na makasama nila si Nadine Lustre at si Ginoong Aga Mulak na parang kontrabida ang role. Nakita ko na yung teaser, di ba? At in fairness sa teaser, talagang mag-iisip ka kung ano ang mga susunod na kabanata. Correct. At itong aming easy run, wala ka talagang pag-iisipan dito. Dahil pag nakita mo, talagang halatang-halata naman. Kitang-kita at damang-dama kung talagang si Argel Saicon nga ba ang pwedeng umagaw sa Bukol King title ni Jameson Blake? Kaibigan Glenn. Hindi ako maniniwala kung di po mo nakikita ang teaser ng trailer ng pelikulang Some Nights I Feel Like Walking ni Peterson Vargas kung saan may eksenang si Argel Saicon ang suot lamang ay boxer briefs. At sa nasabing boxer briefs, parang may isang bagay na gustong kumawala. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan Glenn, ano yung gustong kumawalang yon? Hindi ako nakasalita, di ba? Bahala siya kung anong gusto niyang pakawalan, kung anong mang init ang gusto niyang lumabas doon. Di ba? Kasi parang may kung anong nakabalatay doon. Hindi ko alam kung hita ng baby. Hindi ko alam kung anong klaseng bunga yon. Hindi ko alam kung kaboting kahoy. Pero talagang... Pero happy ako for Argel Saicon dahil kumbaga na nabibigyan na siya ng break ngayon. Kasi ang gwapo niya, ang ganda ng katawan, 'di ba? Pang ano talaga? Pang leading man. Leading man material, 'di ba? At ang maganda ka sa Some Nights I Feel Like Walking, puro award-winning actors ang kasama niya, di ba? Kagaya ni Tommy Alejandrino, ni Jo Marie Angeles, at nandun pa si Miguel Odron, yung Philippine Idol contestant or finalist na inamin naman talaga niya na siya ay Becky. Sa totoong buhay, hindi niya kinatanggi yun at hindi niya kinakahiya. At this is a queer film kung saan isang grupo ng mga kabataan na may ligalig buhay sa isang gabi na may kaano-anong mga pangyayari. Ipapalabas po ito sa isang prestiyosong film festival sa Eastern Europe, sa Estonia. Yung Tallinn Black Night. Sa Tallinn Black Night Festival. At talagang everyone is excited kasi if you already saw the trailer, kitang-kita mo na may grit, kitang-kita mo na may drama, at kitang-kita mo talaga na ang gwapo-gwapo talaga ni Argel Saicon. Gwapo naman talaga siya. More than him having that impressive palo-palo, talagang ang nakaka-impress, ang gwapo niya on screen. Yes. Diba? Mahal na mahal siya ng camera. At this is not the first time na ipinakita ni Argel na talagang ang gwapo niya. Kahit diba? Pipelikula sila ni kahit nung nasa PBB pa lang siya ano na talaga siya, gwapo na talaga siya. At saka nagkaroon na rin siya ng several commercials, 'di ba? Na isang kape. Creamer ng kape. Creamer ng kape, doon siya talaga tumatak oo. 'Di ba? At higit sa lahat, game na game siya kasi may pelikula ni Iyamina na I forgot na Film Fest movie. May pelikula ni Iyamina. At saka marami na rin siya nagawang teleserye. Na at least naman kahit paano yung mga roles na naman ay hindi naman putyo-putyo lang. At sa akin, what is most important here is nakikita mo na yung lalaki nagsisipag. Yes. Matyaga. At ginagawa niya na paraan na humusay siya sa kada katauhan na kanyang binibigyang buhay. Lalo na itong
katauhan niya ngayon sa Some Nights I Feel Like Walking kasi parang ano siya, street hustler, diba? At sa mga hindi nakakaunawa, siya yung parang lalaking binibenta ang kanyang kalamnan at nagpapaputok kung kani-kanino if the price is right. Saka kumbaga, yung pagpapakita niya ng katawan dito, ano yun, bunga yun ng kanyang pag-workout talaga. At kailangan sa role. Hindi siya nagpapasexy. Simply because gusto niya tayo talagang magtilam-tilam lahat. Hindi siya napapasexy kasi gusto niya magkalagnat tayong lahat. Nagpapasexy siya kasi kailangan ng mga katauhan niyang ginagampanan. At nagkataon naman talaga na he's very fit. Diba? Na tamang-tama ang hulma ng katawan niya. And sa akin, more than anything, it's nice that young actors like him are being given the right breaks. So, ang tanong ng bayan, kaibigan, ikaw ang gusto ko talagang sumagot. Maagaw niya ba ang titulo kay Jameson Blake? Siguro pag nagkaroon na rin siya ng ganung pictorial. Meron na siyang ganung pictorial. Parang siya ng model ng nasabing brief. Oo nga, pero ibig ko sabihin, bagong set. Yung ibang talaga. Ibang hubog. Sa akin, hindi daw 9 p.m. Alam mo, Arjan, parang madaling kayo talaga na ikaw mananalong bukol king. Mapapictorial ka na walang saplot. Ay, wag naman yung gano'n. Yung nakabuyang yan na talaga yung nakabuyang yan. Wag naman gano'n. Tapos yung underwear, hawak-hawak mo lang sa kamay. Iba pa rin yung may mystery. Ay, mystery talaga. Na merong imagination. May imagination. Yung parang, kunyari, meron kang x-ray vision. Sinisipat-sipat mo yung mga bawal po isuma, pero sinusum. Sinusum mo pa rin. At isa pag gustong-gusto ko kay Arjan, ang gwapo ng boses. No? Lalaking-lalaki. Parang everything about him is so manly. Yes. Diba? Wala kang mararamdaman na magdududa ka na, uy, ano ito? Saka mabait siya na kasi na-interview ko na siya dati sa mga sa ibang teleserye niya. Like yung Pira-Pirasong Pangarap. Yung... I'm sure sinadya mo talaga interview him. Ay! Yung totoo. Ha? Hindi ka makasagot. Pero first impression mo sa kanya? Nung yun lalo na hindi pala first, ano yung lasting impression mo sa kanya? Aside from being mabait, nung siya ay nakakapanayam mo na? Yun nga na hindi lang kumbaga yun nga na talagang pinagsisikapan niyang mapansin dito sa industry based na rin sa kanyang mga sagot sa sa mga tanong ko na hindi lang siya pang looks. Hindi lang siya payami. Diba? Is there something between his ears? I mean, yung masarap siyang kausap, yung pag tinanong mo, magaling sumagot, magandang magkwento. Oo, may gano'n naman siya. Siyempre kumbaga mayroon pa siyang hiya-hiyang konti pero pagka open up naman siya yung kapag sunod-sunod na yung pag tumatagal yung interview na nakikita mo at nararamdaman mo yung sincerity ng pagsasalita niya. Nakandaan ba naman niya ang pangalan mo? Kasi alam mo naman ng mga artista, minsan hindi makatandaan sa mga pangalan. Siyempre, hindi ko naman masasabi. Pag nagkita kami ulit. Ako naman kasi, minsan, naiintindihan ko na kung hindi nila, dahil sa dami ng taong nakakahalubilo nila. Kahit hindi nila matandaan ang pangalan ko, basta yung mukha ko. Diba? Matandaan nila. Oo. Kasi minsan, sila yung nauunang, alam mo pagka natandaan ka, pag sila yung minsan nauunang bumati sa'yo. Yung tipong, kuya, kamusta na? Kasi minsan hindi nila alam na na reporter ka o di ba? Lalo na pag nasa labas kayo ng ABS or whatever na Physically, anong pinaka-attractive sa kanya? Nung naka yung mata niya. Yung mata. Bakit? Anong meron ng mata niya? Parang you're getting into it. Hindi. I mean, parang gusto mong pumasok sa mundo niya. Parang ganun. Inviting. Yun yung right word. Inviting. Inviting yung kanyang mga mata. Oo, correct. Diba? Mabait. Mabait kausap. Sabi ko nga, yung walang yabang. Kasi diba yung iba pag alam na ng pogi sila ang yabang. Oo, hindi. Mabait siya talaga. Saka yung very
yung maasikaso na ano. Hindi naman, anong tamang term doon? Basta yung ano, welcoming. Oo, parang ganun. Ay, dahil dyan. Tulad ng kanyang mata, invite. Dahil dyan, Argel Second, mahal na mahal ka na namin dito sa City Show. Sana mo makapag-guest ka dito. Oo nga. Pag ipapalabos sa kasinihan ng Some Nights, I Feel Like Walking. Ito po si Alwin Ignacio, The Review That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Lency Bongga! Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na talakin Showbiz Edition. From one hunk to another hunk, ang bongga naman ng medium round namin. Correct. Ito po si Alwin Ignacio, The Review That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Lency Bongga! Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na talakin Showbiz Edition. Of course, hindi po namin pag-uusapan ang tungkol sa pambihirang palo-palo ng aming next topic. But to si Jake Cuenca na nakasama niya ang dalawang artistang ito sa What's Wrong with Secretary Kim. At siya po ay botong-boto sa pagmamahalang meron sina Kim Chiu at si Paolo Avellino. Kwento mo nga kaibigan din, paano, saan, at ano tong dramang ito ni Jake Cuenca na botong-boto siya sa Kim Pao. Ayun nga dahil 'di ba? Dahil nakasama niya na nga yung dalawa sa What's Wrong with Secretary Kim. Parang natanong siya sa isang interview na na sa tingin ba niya sina Kim at Paolo na ba? Siyempre, sabi, hindi siya direktang Hindi siya nakadiretso na sagot. Oo. Pero ang paliwanag niya ay... Dahil madidisown daw siya ng kanyang kaibigan. Oo, kasi si Paolo po at si Jake ay totoong mag-best friend. Oo, diba? Hindi lang po sa loob ng showbiz, kundi sa labas ng showbiz. Actually, pareho po silang dating taga-GMA7 na nagkabilang bakod. Nagkasama na rin sila sa maraming projects before sa GMA. Oo. At syempre, kaibigan rin ni Jake si Kim Chiu. Yes. Diba na nakasama niya sa isang proyekto noon with Gerald Anderson. Diba? So, parang dahil nga nakasama niyo ng dalawa, ang tanging nasabi lang ni Jake ay they are good for one another. And they look good na magkasama. They look good for one another and they look good together. Yes, Yun yung pinaka sinagot niya. Pero ito bang pag-amin nito ni Jake na they look good together and they are good for each other, parang in a way, talagang pagpatotoo na marami talagang gustong-gusto sa pagmamahalang Kim Pao? Oo naman. Kasi alam naman natin, aside from Jake, ang mga kasamahan ni Kim Chiu sa It's Showtime, talagang botong-boto rin. Dahil talagang lagi na lang may parang tawag doon, may bahaging kay Kim about Paolo Avellino, lalo na sa mga ibang segment na ng Showtime na katulad ng yung acting ang portion ng yung kasama yung mga bata na syempre ginagaya ng mga bata yung movie, eksena sa movie, di ba? So meron doon yung pelikula ni Paolo Avellino. Anong pelikula yan? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta ang eksena ay tungkol sa? Nakalimutan ko daw. Basta alam ko lang na merong Paolo Avellino movie na ginaya. Tapos syempre, andun na yung agad ng panunukso ng mga host na dapat si Kim Chiu ang makasagot. Isa pang nabalita ako, totoo nga bang Paolo was there during na magpasikat ka? Ni Kim, na talaga nanood daw? Totoo ba yun? Wala naman lumabas na Diba? May lumabas ng pictures. Walang pictures, pero may nabasa ko sa X na nandun daw si Paolo sa set. Talagang nanonood at nakabantay Sana dun may sana nga totoo. Hindi ko na research yung bagay na. Nabasa ko kasi sa X nandun daw Mas si Paolo. maganda sana kung merong may picture. May video, no? Kahit picture man lang na patunay na proof na nandun talaga si Paolo. Pero sabi nga ni Jake, si Paolo daw, he lights up when Kim is around. Nagliliwanag si Nagliliwanag. Paano pa angel effect naman?
nagiliwanag, nag-iba ang aura, parang may glow. Oo, gumaglow. Natural na glow. Hindi parang dahil lang sa mga ilaw-ilaw at lente-lente. Oo, kita naman natin yun sa pagka magkasama sila, yung ngiti ni Paolo iba, 'di ba? Sana naman totoo to, Pao, Kasi ikaw minsan ano ka rin eh. Char! Hindi, yung mga kaibigan niya na nga like Jake totoo. ang nakakapansin, nakakakita. So, I think ramdam din naman nila kung ano yung pagmamahal na meron si Paolo kay Kim. And vice versa. Yes, I think just like a twin Bernardo, I think Kim is already so ready to fall in love again. Diba? And I think kung si Paolo talaga ang lalaking nagpapatibok sa kanyang pusong minsan ay sinaktan, well, clap, clap, clap. Diba? At saka, ang isang maganda doon, di ba, na yung mga kaibigan mo, yung mga nakapaligid sa'yo, botong-boto dun sa Kim Pao, di ba? So, ibig mo sabihin, nung araw silang botong-boto kay Si? Ay! Sabi nga, the name na hindi dapat banggitin. Voldemort na siya. Ang Harry Potter. Ang level. Voldemort level na. He who should never be named. Yun ang leveling na. Ang salbahan nyo naman sa kanya. Char! Sabi nila yun. He who should never be named. Voldemort. Diba, nakakatawa yung gano'n na yung mga kaibigan mo, okay na okay dun sa kanilang partnership. May update na ba sa pelikula? Sa movie? Ano naman nangyayari? How's the shooting? Tuloy-tuloy na yung shooting nila. Siyempre, iniintay na lang natin kung anong yung play date, di ba? Wala pa kasing, alam ko wala pang play date. Wala pang play date. Si Kuya Ogie ba ang gagawa ng theme song? Alcacid? Para sa movie nila? Meron na bang mayroong balita? Parang may ganung sit-sit na kay Kuya Ogie kinumission na siya ang gumawa ng theme song. Pwede naman, di ba? Kasi sa ngayon... Lalo lang isa naman si Kuya Ogie sa mga piping saksi. Nag-sweetness at closeness nila. At lagi ring tumutokso kay Kim Chiu, di ba? Swerte na araw sa career, swerte pa sa pagmamahal. At si Ogie rin ang pwede makapagsabi na dahil ka-teammate ni Kim Chiu na congratulations nga pala kay Kim Chiu sa team nila si Ogie Alcacid and sila MC and Lassie na nanalo sa Magpasika. At ang nakakatuwa yung napanalunan nila kung na-donate. Diba? Para sa mga Angat Buhay Foundation, para sa mga tao na salanta ng Bagyo Christine, diba? Malaking bagay rin po yung 300K. Actually, bago pa yung bagyo, na talaga na para sa Angat Buhay na nagkataon naman ngayon na napakasipag tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Yes. Diba? So Kim, Paolo, ano ba? Kailan ba talaga ang pag-amin? Alam niyo, atat na ang buong Kim Pao universe. Hayaan mo muna sila. Enjoyin lang. Parang cut din lang din, di ba? Hindi pa umaamin. Diyos ko, ano ba yan? Antayin tayo ng antayan. Diba? Sino pa ba ang mga dapat umamin? Na ayaw pa rin umaamin hanggang ngayon. Hayaan mo na sila. Hindi, basta ang maganda doon ay napapasaya nila yung kanilang mga tagahanga at syempre yung mga manonood, di ba? Ako ang mas maganda doon is that I so genuinely appreciate the fact that the people closest to Paolo and Kimberly ay sobrang happy para sa kanilang dalawa. Di ba? Hindi, parang walang mabigat. Walang negative. Parang lahat masayang. Hindi pala parang. Talagang lahat ay masaya sa bagong estado ng buhay ni Paolo at ni Kim na silang dalawa ay magkasama. At napakagandang assurance sa atin ang sinabi ni Jake na they are good for each other and that they look good together. Diba? Kumbaga, tayo na mga fans ni Kim, lalo na kasi siya ang dumaan sa isang masalimuot na relasyon, ay makakampante na this man, Paolo, is really taking good care of her, and vice versa, this woman is also taking good care of Paolo.
Diba? Yun talaga ang non-negotiable. Oo, correct. Yung talagang kinakalinga, inaaruga, minamahal, pinagsisilbihan, at kung ano-ano pa nila ang isa't isa. So, training na ba ito para sa ilang taon pa, ilang buwan pa, mabuhay ang bagong kasal na isisigaw natin? Hayaan mo munang mapalabas yung kanilang movie. Ay, ganun ba yun? Di ba pwede yung wedding, special segment sa movie? Ganon. Di ba noong araw ginawa na yun ni Ate Shawi? Saka ang bilis naman, wala pang ang pag-anim, wedding na. Yun na agad. Wag nang magpigil. Para tuloy-tuloy ng Kim Pao forever. Yes. At dahil nga Kim Pao is forever, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga. Ito po ang The Kitty Show, ang Tarian at Talakayan Showbiz Edition. And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, hashtag Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. Ito po ay hindi official na opinion ng The Kitty Show. At ito po ay impresyon ng mga tao sa paligid-ligid ng linga. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga. Ito na nga, ang kahindik-hindik na pag-uusapan namin sa The Kitty Show, sa Tarian at Talakayan Showbiz Edition, ay ang impresyon ng lahat na ang Bini raw, Di naman daw lahat. diba? Ang impresyon ng mga nagmamasid na lang Okay. ay ang Bini raw ang napanalunang tropeyo sa katatapos lamang na Star Awards for Music ay pampalubag loob? Grabe naman yun. Question mark yan ha? So kaibigan Glenn, ano muna ang napanalunan ng Bini sa Star Awards for Music? Ayan, ang Bini ang nanalo ng Duo Group Artist of the Year. Uy, mataas yun Mataas pero ilang awards ang napanalunan nila? Isa lang. Ilang nominasyon meron sila? Hindi ko nabilang pero halos kapareho sila ng nominasyon ng SB19. Ay, so alam na. Hindi. So, Siyempre hindi official din na posisyon din to ng PMPC, di ba? Sinasabi ko nga ulit ha, makinig at manood. Kasi kayo naman Baka mga tirahin nyo ang PMPC. Kasi kayo naman mga basher namin ng reality show. Ang binabasa nyo lang yung title. Pagkabasa nyo ng title, bash kete bash, bekal bash, bash na kayo agad ng bash. Panoorin nyo munang maigi. Tanong ang tinatanong ko. Pampalubag loob ba ang napanalunan ng Bini? Wala nga mismo sa miyembro ng Philippine Movie Press Club, hindi ito pampalubag loob. Oo, hindi. Ang pagkapanalo nila ay hindi pampalubag loob. Deserving sila sa nag-iisang award na kanilang tinanggap. Ang nag-iisip na ito ay pampalubag loob ay ang mga nagmamasid. Diba? Ako hindi ko masasabi kung hindi talaga siya pampalubog loob. Deserve naman nila manalo yon. Actually, kung nagtay nga sila ng SB19 for that award, walang problema rin sa akin. Pero syempre, sa dami naman ng award na nakuha ng SB19, di ba? Pwede naman ibigay na rin to sa Bini. At saka yung sa ibang nominasyon ng Bini sa Star Awards for Music, yung Pantropiko kasi, alam natin na lumabas siya, yung kasi nito yung duration ng 2023, yung buong sakop. Lumabas yung Pantropiko, November 2023. Pero alam ko, sumikat siya talaga ng todo, mga February 2024 na. So, hindi talaga siya. Marami kasi na parang may mga nagsasabi kasi parang mas sikat naman yung Pantropiko, ganyan, kaysa sa Gento. Pero yun nga, isa sa mga dahilan 'yon, 'di ba? Kumbaga yung Pantropiko,
yung ibang kanta naman ng Bini, pwede naman sa 2024 na, baka malay mo, 'di ba? Sa akin kasi, you don't even have to defend your choices. Dahil ang may opinion naman yan ay ang mga nagmamasid. Na Tama. para sa kanila, again, lagi kong sinasabi, we are in a democracy. Kung para sa mga ibang tao, pampalubag-loob ang natatanging award ng Bini, let them. Respetuhin natin. Huwag nating laitin yung mga tao na nagkasabi ng ganong klaseng opinion. Ang problema kasi lagi, pag pinipitik ang Bini, pag pinupuna ang Bini, ang mga Bloom, may mga reaksyon na talagang kagitla-gitla na hindi mo panapaniwalaan na nanggagaling sa isang taong nakapag-aral. Sa isang taong alam ang tamang pag-uugali at kagandahang asal. Kasi kung magsusulat kayo ng inyong mga opinyon na kadalasan, kung hindi wrong grammar, at kadalasan, mahasakit na mga salita ang inyong inilalagay, at higit pa ron, nilalait nyo pa yung mga tao na nagre-report ng mga balita tungkol sa Bini. Kasi dapat po, minsan, dapat tignan nyo ang mga pumumuna sa Bini bilang constructive criticism. Actually, hindi po naman talaga ang Bini ang pinupuna. Ang pinupuna ay ang mga Bloom na, kagaya nga na sinabi ko kanina, magagaspang at mararahas ang mga sinusulat na mga pakiwari tungkol sa kanilang mga idolo. Labas na nga, hindi na rin po namin hinihiling na ang management ng Bini ay i-call ang mga fan. Dapat nga, kayong mga Bloom as mismong nagpupulis sa inyong mga miyembro na nakakasakit na ng mga damdamin ng mga taong nagbibigay ng kritisismo sa Bini. Diba? Kahit po sabihin namin kahit po sabihin kung laos ang Bini, kung talagang kayo ay nananalig na hindi sila laos, pwede nyo namang ipaliwanag kung bakit kayo nananalig sa kanilang katanyagan na hindi kayo gagamit ng salita para adlahiin ang pagkatao ko mula ulo hanggang paa. Mag-stick tayo dun sa facts. Diba? Tandaan nyo, nung sa huli naming report tungkol sa Bini, ay nanggaling sa isang opinyon ng isang manunulat online. Siya ang nagsabi na end of the era na nga ba ng Bini. Hindi namin patanong naman yun, diba? Opinion niya yon. Ang sa amin din, ang sabi ko, ang ginamit namin patanong. Pero ang mga sagot, karamihan ng mga sumagot doon sa aming post about Bini ay mga opinion na wala sa hulog at wala sa katwiran. Doon sa mga may katwiran naman, wala naman kaming reaksyon. Dahil nakikita mo na may mga Bloom member na makatalino, mahusay magsulat, magaling mag-isip. Kaya lang, na-overpower kayo ng mga Bloom member na talagang barubal at talagang balahura. At yung mga barubal at balahura ang nagkaka-create ng malaking pagka-turn off ng mga tao sa Bini. Dahil sa ginagawa nyo, Bini ang naapektuhan. Kahit walang ginagawa ang Bini na masama. Nakukuha kami sa mga endorsement, nakukuha kami sa mga cover stories. Covers, pero ang gagawin nyo kasi, na cover story sa ganila, ang Bini, biglang may sundot sa ibang fans, ibang fandoms, at sa ibang singer. Hindi ba pwedeng, kung ano na lang yung merito at tagumpay ng Bini, mag-stick na lang kayo doon? Bakit kailangan pang wala nang parunggit? Wala nang parunggit at hihilahin nyo pa yung ibang group. Tignan nyo, nung sinabi kong laos ang Bini, di ba galit na galit kayo? Di ba? Yun ang point ko. We are giving you a dose of your own medicine para magbukas ang isip nyo at magising kayo sa katotohanan at malaman nyo na mali ang ginagawa ninyo. Ang problema kasi walang nakasabi sa inyo ng mali eh. Free for all. Diba kaibigan lang, nababasa mo yung mga posts, nababasa mo yung mga comments. Hindi pwedeng ganon. Kung walang magsasabi sa inyo, kami dito sa The TT Show, we're doing this
out of our concern kasi minsan wala na sa katuwiran ang mga pang-aaglahin nyo sa mga taong nagbibigay ng puna o kritisismo sa Bini. Hindi ka namin nalalait physically ang Bini. Hindi namin sinasabing pangit sila, baduy sila, wala silang kwenta. Ang gine-question namin, ang pag-uugali yung mga Bloom. Diba? Huwag nang ganyan. Kung gusto nyo talagang lalong tumagal ang karera ng mga iniidolo ninyo, huwag nyo nang hilahin pa yung mga ibang miyembro para lang ibang grupo para lang patunayan na uy, mas sikat kami. Mas labang kami. Mas angat kami. Actually ang Bini, very thankful sila dun sa binigay na award sa PMPC. Actually, kahit hindi sila nakarating tulad ng SB19, nagpadala pa rin sila ng video acceptance speech, ng BTR. Kaya, tinanggap yung award nila, of course, ni Jonathan Manalo ng Star Music, na very thankful dun sa award na iyon. Diba? So, the Bini girls are pleasant. Congratulations sa Bini. Diba? They are very pleasant. They are talented. They know they are assets of their network and of Star Music. What we are wary of is the fact that, hey, kids, maawa naman kayo at mahiya sa Bini dahil sa mga ginagawa nyo, sila tuloy ang napupulaan, sila tuloy ang nakasabihan na pampalubag loob lang ang award na kanilang tinanggap na hindi naman. Dahil deserve po nila yun. Yes, dahil dyan, inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube pahina, sa Diaryo Turada, at syempre, pasunod nyo kami sa aming Facebook page para hindi kayo maiiskupan. Ang The Christy Show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Sa muli, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga, Glency Bongga. Ito po ang The Christy Show, ang Tarian at Talakayan Showbiz Edition. No hate na po. Happy Sunday. Happy Sunday. Thank you po sa panonood. Love you, love you.